Basta ako yung tatay tapos ikaw yung nanay. Paano ako? Ano ako? Alam ko na, ikaw na lang yung alaga naming aso. Lo. Kaibigan, sila yung mga taong dumarating sa buhay natin na nagiging kasama natin sa laro, saya at problema. May mga kaibigan nagtatagal at may mga kaibigan ding dumadaan lang. Kaya naman sa full episode na ito ay ikikwento ko sa inyo yung mga hindi ko makakalimutang alaala na kasama mga kaibigan ko. Nangyari ito isang araw habang nagsascroll ako sa FB nang bigla kong naalala. Nasaan na kayo yung childhood best friend ko? Tanda ko pa noong bata pa ako, madalas talaga ako naglalaro noon kasama yung mga pinsan ko sa may labas ng bahay namin. Wala sa likod, wala sa harap. Pagkabilang ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, game na! Asa na kayo? Bang Jet? Hoy, ako agad. Bang Laika? Huli ako. Nasaan na kayo si Jed? Hihihi, bahala ka dyang maghanap. Ha? Nagtatago ako nang bigla ko makita yung isang batang babae na naglalakad. Medyo mas matangkad siya kaysa sa akin. Sino yun? Bang Jed? Oh, sino una ko nataya sa inyo? Ikaw, Laika? Hindi, si Jet Hoy, Jet, sino tinitingnan mo dyan? Wala. Sinong taya? Si Jet. Tumago na kayo. Hay, ano kayang ulam sa bahay? Ay, dadaan pala muna ako sa tindahan ni Manong Jepoy. Bibili ulit ako ng plastic balloon. Habang naglalakad ako pauwi nun sa bahay namin, muli ko nakita yung batang babae. Siya yung dumaan kahapon sa amin Sino ba yun? Malapit lang kaya siya sa bahay namin? At dahil nga madalas ko nakikita yung batang babae, di ko na napigilan magtanong sa mga pinsan ko. Kilala niyo ba yung babaeng laging nadaan dyan? Oo. Di ko din kilala yun Pero sabi nila nakatira daw yung sa lola nila dyan sa may kabilang bahay. Bagong lipat lang yata yan. Ano, magkikwentuhan na lang ba tayo o maglalaro? Tara na kasi. Sa sunod na dumaan siya dito, isalin natin siya Gusto ko din kasi siyang makilala. Naku, wag na. Di naman natin kilala yun Oo nga, tayo na lang. Pero kahit ano pang sabihin ng mga pinsan ko nun, di pa din nagbago isip ko nun. Gusto ko siyang makilala at maging kaibigan hanggang isang araw. Sige po. Halika na pasok ka. Salamat. Jed, dito muna siya Huwag mo nga awayin yan. Dito daw muna siya at may pupuntahan daw ang lola niya. Sige po. Simula no, naging magkalaro na nga kami. Lagi kasi siyang nasa bahay kasi doon siya iniiwan ng lola niya kapag may pupuntahan ito. Di ko na alam kung paano, pero naging magkaibigan din kami. Hindi na din kasi masyado malinaw sa memorya ko yung mga ginawa namin nung bata pa kami kasi sobrang tagal na nun. Pero ang alam ko, lagi akong pumupunta sa bahay nila nun. Tapos ganun din siya. Lagi din siyang pumupunta sa bahay namin para maglaro. Minsan nga kasama pa niya yung isa pa niyang pinsan. Basta ako yung tatay tapos ikaw yung nanay. Paano ako? Ano ako? Alam ko na, ikaw na lang yung alaga naming aso. Lo. Sira ulo ka talaga. Joke lang. Ang tagal mo naman. Kanina pa ako hindi makapagluto. Wala kasing apoy. Hinintay ko pa kasi matulog si nanay. Papagalitan ako nun kapag kinuha ko na naman yung pospor sa bahay. Madalas kami maglaro na ng bahay-bahayan. Minsan nga tinda-tindahan pa Sobrang close na close kami ni Besh nun. Samantala, napapalayo naman yung loob ko nun sa mga pinsan ko. Parang ayaw kasi nila nakasama ko si Besh nun. Andiyan na naman palang isa. Arte-arte. Oo nga, feeling close. Huwag mo na lang silang pansinin. Hanggang sa isang araw, umabot na sa away kami ng mga pinsan ko.
Tandaan mo, Jed, di ka na namin kabati kahit kailan. Magsama kayo ng BFF mo. Wala akong pakialam. Oy, Jed, bakit nag-away daw kayo kanina ng mga pinsan mo? Paano kapag nagkasakitan kayo, ha? Kayo talagang mga bata kayo? Kasi nanay, lagi na lang nilang inaaway si Besh. Bakit daw? Ewan ko sa mga yun, wala naman kami ginagawa eh. Naglalaro lang naman kami. Uy, kamusta pala yung school mo? Ako kasi ang hirap, lalo na sa math. Buti na nga lang nakarecite ako kanina kahit pa paano. Ay, ako din naman. May pinapagawa pa nga sa amin. Watawat ng Pilipinas. Ay, ako nga pala din. Magpaparada nga pala bukas, kailangan ng watawat. Sa bahay na lang nila lola tayo gawa. Kumpleto ako sa gamit dun. Sige, magpapaalam lang ako kay nanay. Nanay, punta lang ako kina Besh. Gagawa kami ng watawat, may parada kasi kami bukas. Ah, sige. Oy, Neng, andyan ka pala. Pasok ka muna. Ay, tita, wag na po. Aalis na din naman po kami. Hay nako, sige. Ikaw, Jed, siguraduhin mo lang naggagawa ka ng project, hindi puro larong inatupag mo, ha? Lola, andito si Jed. Gagawa lang po kami ng project. O sige, pupuntahan ko muna yung lolo mo sa taniman, ha? Sige po. Tara, Jed. Tapos na ako. Ako din, ang ganda ng sa akin, oh. Teka, parang may mali dyan sa watawat mo. Ha? Bakit? Bakit pula yung nasa taas? Kulay asul dyan. Ang syunga mo. Ha? Ganun ba yun? Simula nung magkakilala kami ni Besh, lagi na talaga kami magkasama. Sayang nga kasi magkaiba kami ng classroom. Pero pag uwian naman, nagkakasabay pa din kaming umuwi kasi nagiintayan kami sa gate ng school para sabay kaming umuwi. Akala ko gano'n na lang yun, na may kaibigan akong makakausap at makakalaro araw-araw hanggang sa... Uy Besh, anong lalaroin natin ngayon? Kahit ano na lang. Gawa kaya tayo ng treehouse, parang ang ganda nun. Jed, baka sa susunod na linggo, hindi na tayo magkita. Ha? Bakit? Babalik na kasi ako sa amin. Malapit lang naman yung bahay niyo eh. Diyan lang oh. Ang ibig kong sabihin, yung totoo kong bahay, sa malayo. Ganon? Ha? Bakit? Doon ko na itutuloy pag-aaral ko. Mamimiss kita. Ang daya mo naman. Habang palapit ng palapit yung araw kung kailan aalis si Besh, lalo na akong nalulungkot nun. Iniisip ko kasi na wala na akong kaibigan na makakausap at makakalaro sa araw-araw. Oh, Jed, may ibibigay ako sa'yo. Ano yun? Ito, para hindi mo ako makalimutan. Salamat. Paano yan? Wala akong mabibigay sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Sige, alis na ako ah. Kita na lang ulit tayo bukas. Sige. Bye-bye. Yun na pala yung huli namin pagkikita ni Besh. Kasi kinabukasan, umalis na siya. Di man lang siya nakapagpaalam sa akin. Di ko na natatandaan kung anong sunod na nangyari nun. Basta ang alam ko, sobra akong nalungkot nun. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nun o mahahanap online. Kasi hindi pa naman uso yung Facebook nun eh. Ngayon kasi, sobrang dali mo na lang mahanap yung mga taong hinahanap mo sa dami ng social media. Tapos nung nag-uso na nga yung Facebook nun, hindi ko naman maalala yung pangalan niya kasi nickname lang niya yung alam ko. So hindi ko din siya mahanap sa Facebook. At years later, sa dami ko na naging bagong kaibigan, nakalimutan ko na din siya kasi nawala na din sa akin yung stuffed toy na binigay niya kasi hiningi sa akin ng pamangkin ko yon. Pero PS, binawi ko din sa kanya yon after ng ilang years. Sa buhay natin, may mga tao talaga na dadating sa buhay natin pero aalis din kasi wala naman talagang permanente dito sa mundo eh. Pero yung alaala nila, malungkot man o masaya, yun ang hindi mabubura sa puso at isip natin. Kayo, may childhood best friend din ba kayo?
Ikwento nyo din dyan sa baba. Don't forget to like this video and share nyo to sa mga kakilala nyo na makaka-relate din dito. So yun lang, subscribe and see you on my next video. Bye! Hehehe, hindi niyo ako makikita dito. Bang Jed! Ay, ano ba yan? Ako na naman ang taya. Si Jed ang taya! Magtago na kayo! Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Parang nagugutom ako. Tagal naman ni Jed maghanap. Kaya nga eh, kanina pa tayo dito nagtatago, hindi pa rin niya tayo makita. Oo nga eh. Lumabas na kaya tayo? Jed? Nasaan na yun? Umuwi na ata eh. Hi, busog na busog ako. Sarap ng ulam. Childhood Best Friend, Part 2. Simula nang umalis si Besh, palagi ko pa ding naaalala yung mga panahon naglalaro kami. Sa hindi nakakakilala kay Besh, siya yung childhood best friend ko na nakalaro ko noong bata pa ako. Pero kinailangan niyang umalis noon papuntang Manila para doon niya ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Kaya naiwan ako mag-isa. Madami na ding nangyari simula nung umalis siya. 3 taon na rin kasi yun nakalipas. Nakikipaglaro na ulit ako sa mga pinsan ko. Tapos yung pinsan niya naman, hindi na kami ganun nag-uusap kasi hindi naman talaga kami ganun ka-close eh. Kamusta na kaya siya? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Sana masarap din ulam niya. Jed, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino kaya yun? Lumabas ka na muna dyan. Isang araw, dumalaw pala sa akin yung pinsan niya. May sasabihin daw kasi siya sa akin. Uy Jed, kamusta ka na? Ayos lang naman. Bakit ka pala naparito? May sasabihin kasi ako sa'yo. Ano yun? Tanda mo pa ba si Insan? Yung nakalaro natin dati? Si Besh? Oo, uuwi na kasi siya sa susunod na linggo. Talaga ba? Tuwang-tuwa ako sa binalita niya noon. Kaya naman excited akong sinabi agad ito kay nanay. Nanay, uuwi na daw si Besh dito. Ay talaga ba? Aba, di masayang masaya ka. Opo, Nay. Tamang-tama nga eh. Bakasyon ngayon kaya makakapaglaro kami araw-araw. Hindi na ako makatulog ng maayos simula nun kasi sobrang excited na ako sa pagdating ni Besh. Kinabukasan, agad akong pumunta sa pinaglalaroan namin ni Besh. Inayos kong muli yung bahay-bahayan namin. Jed, bakit nawala ka kahapon? Oo nga, tagal namin naghintay sa'yo. Kasi sumakit bigla yung tiyan ko eh. Ganun ba? Tara, laro ulit tayo. Di na muna ako sasali ngayon. May ginagawa ako eh. Sige, bahala ka dyan. Makalipas ang 1 linggo, dumating na din yung araw kung kailan uuwi na si Besh. Excited ako nakaabang nun sa may kalye para salubungin siya. Ayun! Hi Besh! Hi! Huh? Ngunit nawala ang ngiti ko noon nang makita ko siyang may kasamang iba. At ang mas malala pa dun, hindi man lang niya ako pinansin at tuloy-tuloy lang siyang naglakad. Hindi na kaya niya ako natatandaan? Jed, tara dun sa bahay ni na Lola. Andun si Beshi mo. Sige. Pagdating namin sa bahay ng lola niya, agad ko siyang binati nun. Hi Besh, kamusta ka na? Kilala mo? Hindi. Hindi ako makapaniwala nun sa sinabi niyang hindi niya daw ako kilala. Kaya naman agad-agad akong umalis nun. Anong hindi mo kilala si Jed? Di ba best friend kayo nun? Can we not talk about him kung sino man yun? Maglaro na lang tayo ng iPad. Sige. Jed? Huh? Oh, bakit malungkot ka dyan, Jed? Andyan na daw si Besh mo ah. Nanggaling na po ako doon. Oh, bakit ganyan itsura mo? Hindi na po kasi ako nakikilala ni Besh. Nakalimutan na yata niya kung sino ako. Ganun ba? Simula noon,
Araw-araw na lang ako nagmamasid nun sa kanya. Hindi ko maiwasang hindi masaktan nun sa tuwing nakikita ko siyang nakikipaglaro sa bago niyang kaibigan. Tapos na ako. Ako din. Ang ganda lang sa akin, no? Teka, parang may mali din sa katawat mo. Ha? Bakit? Bakit pula yung nasa taas? Kulay asul dyan. Ang syunga mo. Ha? Ganun ba yun? Dapat ako yung kalaro mo ngayon eh. Makalipas pa ang ilang linggo, ganun pa din yung ginagawa ko hanggang isang araw. Jed, anong ginagawa mo dyan? Wala. Sali ka kaya sa amin? Maglalaro kami ng tagu-taguan. Sino kasali? Sina Insan. Sige, sasali ako. Ano ba kasing lalaroin natin? Sa iPad na lang tayo mag-play. Basta, masaya to. It's so Makati kaya dito. Doon na tayo sa kubo. Arte naman ito. Sige, magtago na kayo. Ako ang taya. Besh, sama ka sa akin. May maganda akong taguan. Siguradong hindi tayo agad makikita dun. Sige. Sa akin ka sumama. I don't know how to play this nga eh. Sige, sa sunod na lang pala. Epal naman kasi ng Joshua na yun. Bang Jed! Naglaro din pala kami ng habulan noon. Kahit hindi ko man nakausap si Besh noon, masaya pa din ako kasi kahit papano, magkasama kami maglaro. Aray! Yung tuhod ko! Ayos ka lang ba? Sakit ng tuhod ko. May sugat yata. Ayan, buti nga. Clumsy ka kasi. Joshua, ano ka ba? Nasaktan na nga yung tao eh. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Nagtatakbo na ako palayo nun. Sabay bahayan na lang ako nagpalipas ng oras nun habang umiiyak kasi ayoko din namang makita pa ako ni nanay na lumuluha kasi baka magtanong pa siya. Jed, Kilala mo pa pala ako. galit ka ba sa akin? Ano bang ginagawa mo dito? Doon ka na sa bago mong best friend. Sige, sa ibang araw na lang kita kakausapin. Teka, sandali. Kapitbahay ko si Joshua sa Manila. Wala kasi siyang kaibigan nun kaya lagi ko siyang sinasamahan. May sakit din pala siya sa puso kaya madalas sa iPad lang siya naglalaro. Nung sinabi kong uuwi ako sa probinsya, nalungkot siya kasi wala daw siyang kasama buong bakasyon kasi wala namang oras sa kanya ang mga magulang niya. Palagi kasing nasa trabaho. Ganun ba? Bakit kailangan mo pang magpanggap na hindi mo ako kilala? Baka kasi sumama ang loob niya kapag nalaman niyang may iba pa akong best friend. Pero wala na akong paki ngayon kasi nakukonsensya ako sa tuwing iniiwasan kita eh. Sorry Jed ha. Okay lang. Ako ba pinag-uusapan nyo? Dinig na dinig ko kayo dito sa labas. Kasi Joshua, I just want to say sorry dahil naging selfish ako. Sorry din, Jed, kung naging mean ako sa'yo. Mapapatawad lang kita sa isang kondisyon. Ha? Ano yun? Maglalaro tayo ng bahay-bahayan pero ikaw ang aso. loko ka talaga Jed. Ako? Paano ako? Ikaw? Ikaw yung alipin namin. Ano ba yan? Hindi na nga ako aso. Naging alipin naman. At simula nun, palagi na kami naglalarong apat sa buong bakasyon. Hanggang sa kailangan na ulit ni Besh umuwi sa Manila kasi magpapasok ka na. Mamimiss kita. Ako din. Teka, yan ba yung binigay ko sa yung stuffed toy? Oo, iningatan ko talaga to nung wala ka. Naks naman. Sige Jed, sa sunod na bakasyon ulit ha.
Isa lang ang natutunan ko nun, na kahit lumipas man ang mahabang panahon, hinding-hindi mawawala ang pagkakaibigan ng dalawang tao, lalo na kung totoo ito. Jed! 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 Huh? Po? Bakit diyan ka natutulog sa bintana? Doon ka sa higaan matulog. Panaginip lang lahat ng yun. Ay, ilang oras na tayo dito. Parang wala namang nangyayari. Meron din yan. Huwag ka kasi mainipin. Kung naglaro na lang sana tayo, edi sana hindi ganito kainip. Teka, ayan, gumagalaw na. Hilain mo. Dali. Wow! Ang laki naman ng nahuli ko. Kalaro. Ito ay kwento kung paano nagtagpo at nagkahiwalay ang landas namin ng kababata ko na minsan kong naging kalaro. Over naman sa landas. Anyway, noong bagong lipat pa lamang kami ng pamilya ko sa lugar kung saan kami naninirahan ngayon, syempre wala pa akong ganong kakilala noon maliban sa mga pinsan kong nakakalaro ko minsan sa kalye. Kung paano kami nagkakilala ng mga pinsan ko, sasagutin ko na lang sa mga susunod na kwento. Likas na sa tatay ko ang pagkakarpentero, kaya naman sa tuwing may nililipatan kaming bahay, siya lagi yung gumagawa nun katulong yung nanay ko. Nay, ang ganda talaga dito sa atin no? Puro green lang talaga yung makikita mo. Tapos ang lamig pa ng simoy ng hangin. Sinabi mo pa. Napakaswerte nga natin kasi nakahanap tayo ng lugar na katulad nito. Kaya nga, Nay. Tapos, kokonti lang din yung kapitbahay natin. Walang chismosa. Loko ka talagang bata ka. Bakit? Totoo naman po Doon kasi sa dati nating bahay, ang daming chismosa. Wala nang ibang ginawa kundi magchismisan. Ay ganun talaga, mga chismosa eh. O siya, sige na. Tuloy na natin to para matapos na agad. Ilang araw din ginawa ni nanay at tatay yung bahay namin. Kaya naman, sa mga nagdaang araw na yun, hindi ko maiwasang mabagot. Minsan lang din kasi kami maglaro ng mga pinsan ko noon kasi malayo yung bahay nila sa amin. Nahihiya naman akong pumunta sa bahay nila kasi nga, bago pa lang din kami dito kaya hindi pa ako sanay gumala kung saan-saan. Sa mga malalapit na lugar lang. Pangit. Ha? Sino yun? Makapangit ka naman. Sino ka ba, ha? E di hanapin mo. Nasaan na yun? Sige lang, magtago ka lang dyan habang buhay. Anong akala mo? Hahanapin kita? Manigas ka dyan. Kayo ba yung bagong tiri dyan sa kabila? Nakakagulat ka naman. Oo, kami nga. Bakit kayo dito tumira? Ano bang paki mo? Anong pangalan mo? Bakit ko naman sasabihin sa'yo, ha? Eh di wag. Diyan ka na nga. Yun ang una naming pagkikita ni Jay. Napakayabang pa niya nun. Akala mo naman siya yung may-ari ng buong lugar namin. Jed, kanina ka pa namin hinahanap. Tingnan mo, tapos na yung bahay natin. Wow! May bahay na tayo! Pumasok ka sa loob. Dali. Sige nga, patingin nga sa loob. Wow! Ang ganda! Tandang-tanda ko pa yung sariwang amoy ng kahoy nun. Hay, ang sarap balikan. Isang araw, naglalaro kami ng mga pinsan ko sa kalye. Sa natatandaan ko, naglalaro yata kami ng piko nun. Napapagod na ako. Ako din. Sige Jed, uuwi na muna kami ah. Nagugutom na din kasi kami. Ganun ba? Sige, uuwi na din muna ako. Bukas na lang ulit Jed ah. Bye-bye. Ano kayang ulam sa bahay? Naglalakad ako pa uwi noon nang makasalubong ko na naman itong mayabang na si Jay. Ang pangit naman ng nilalaro nyo.
Parang pang-ewan lang. Problema na naman nun. At syempre, wala na naman siyang sinabing maganda kasi inasar niya na naman ako. Di ko na lang siya pinansin nun at umuwi na lamang ako sa amin. Sa sahig ulit tayo kakain? Hindi ba kasi natatapos ng tatay mo yung ginagawa niyang lamesa? Huwag kayong mag-alala. Konti na lang matatapos ko na din yun. Isang gabi, habang inaasikaso ni Nana yung hinihigaan namin, may nakita akong alitaptap na dumaan sa harapan ko habang nagmumuni-muni ako sa bintana namin. Ha? Ang ganda. Nay, may nakita akong alitaptap. Nako, huwag mo sabihing susundan mo yun. Malamok na sa labas. Di ba may mga alitaptap din dun sa dati nating bahay? Nagtaka nga ako kasi bigla na lang silang nawala. Ay basta, huwag ka nang lalabas ng bahay. Nanghihinayang man pero hindi ko na din pinilit yung sarili kong sundan yon kasi natatakot din naman ako mag-isa. Sayang, gusto ko pa naman ng isa. Goodbye, class! Goodbye, Ma'am! Pauwi na ako nun galing sa school nang makita ko ulit si Jay. Pero parang may umaaway yata sa kanya. Ano, lalaban ka ba ha? Ano ha? Tumayo ka dyan. Ang yabang-yabang mo kanina. Anong sinasabi mong hindi ba kami tuloy? Bakit? Di ka rin naman tuloy ha. Totoo namang hindi po tayo tumahimik ka dyan. Ano, tumayo ka na. Nilampasan ko na lamang siya kasi isip ko nun, deserve niya naman yun kasi lagi niya din ako pinagtitripan kapag nakikita niya ako. Dinaranasan niya ngayon. Buti nga sa kanya, no? Pero nabago ang lahat ng yon isang araw. Galing ako sa tindahan nun dahil bumili ako ng soft drinks. Naglalakad ako nun nang matisod ako. Sarap talaga ng Royal. Ha? Aray ko! Hala yung soft drinks ko! Buti nga. Bakit mo ginawa yun? Wala lang, tip ko lang. Aray ko naman ate, nakakainis ka. Ikaw talaga? Wala ka nang ginawang matino no? Ako nga pala si Ana. Anong pangalan mo? Papatulang ko na sana yung Jay na yun kung hindi lang dumating yung ate niya. Baka kasi pagtulungan nila ako kung nagkataon eh. Pasensya ka na sa kapatid ko Mabait naman talaga yan. Mabait ba yun? Tinisod ako. Natapon tuloy yung iniinom kong Royal. Ganyan lang kasi ugali niya kasi wala siyang kaibigan. Baka naiinggit lang sa'yo kasi palagi kanya nakikita naglalaro kasama yung mga kalaro mo. Ganun ba? Madami pa kaming pinag-usapan nun ni Ana hanggang sa makarating na kami sa bahay nila. Dito pala yung bahay namin kung gusto mo kaming puntahan. Laki pala ng bahay nyo. Hindi naman. Sige Jed, pasok na kami sa loob. Kanina pa kasi talaga hinahanap ni Mama yang si Jay. Sige, uwi na din ako. Nakaramdam ako ng konting awa nun kay Jay. Baka nga kaya ganun yung ugali niya kasi wala siyang kalaro. O baka naman kaya wala siyang kalaro dahil ganun yung ugali niya. Ay, pinapasakit talaga ng mayabang na yun yung ulo ko. Kainis. Bakasyon nun, kaya naman maraming nauusong laro. At isa na dun yung saranggola. Kaya naman sinubukan ko din gumawa nun ng sarili kong saranggola. Kaso, kung hindi lumilipad, surikot naman yung lagi kong ginagawa nun. Kaya naman, inggit na inggit talaga ako nun sa mga nakikita kong saranggola na nagliliparan sa taas. Ay, puti pa sila. Ang tayog ng saranggola. Ay, Mali kasi yung ginagawa mo. Ay, di ikaw na magaling. Sorry. Nabigla lang. Kung gusto mo, tuturuan kita kung paano gumawa. Wag na lang. Nakakahiya naman sa'yo. At saka, masakit na din naman yung kamay ko kakagawa kanina. Di wag. Ikaw na nga yung tuturuan. Nag-iinarte ka pa.
Lo, galit na galit, gustong manakit. Lumilipad man yung saranggola nyo, pero mas makulay naman yung gawa ko. Jed, may naghahanap dito sa'yo sa labas. Eh? Sino daw ba yun, Nay? May ginagawa ka mo ako. Jay daw ang pangalan. Lumabas ka kaya dito, di ba? Ano na naman bang ginagawa niyang lalaki na yan dito? Hindi na yata talaga ako tatantara ng Jay na to ah. Anong ginagawa mo dito? Oh, eto. Ginawang kita ng saranggola. Bakit? Tanggapin mo na lang. Yay! May saranggola na ako. Thank you, Jay. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Doon tayo sa buron maglaro para malakas ang hangin. Sige. Kahit naiilang pa ako nun, sumama na ako sa kanya. Aba, minsan lang siya maging mabait no, kaya sasamantalahin ko na. Saan ka pala natutong gumawa ng saranggola? Sa kuya ko. Galing nyo naman. Mas magaling si kuya kasi may tunog yung sa kanya kapag siya ang gumagawa. Galing naman nun. Hindi na nga lang siya naglalaro ngayon. Binata na kasi. Uy, pasali naman ako dyan. Uy, halika dito. Upo ka. Tingnan mo, sino sa amin na mas magandang saranggola? Siyempre yung sayo. Ako naman pareho gumawa niyan eh. Inaaway ka pa din ba ng pangit na to? Hindi na. Ginawan pa nga ako ng saranggola eh. Aba, buti naman. Kasi kukutusan ko talaga yan. Ewan ko sa'yo. Ito yung sinasabi ko sa inyong pwede natin paglaruan, no? Tignan nyo. Hala, oo nga. Tara, akyatin natin. Naglaro lang kami sa puno at tumakyat sa iba't ibang parte nito hanggang sa abutan na kami ng gabi. Madilim na, uwi na tayo. Maya-maya na. Parang madilim na kasi. Baka may aswang dito ah. Meron naman talaga. Ayoko na, uuwi na ako. Joke lang. Huwag na kayo maingay. Lalabas na sila. Sinong sila? At maya-maya lang ay nagliwanag na nga ang buong paligid sa dami ng alitaptap na nagsilabasan. Malayo pa ang Pasko pero parang may Christmas light na nun sa lugar na yun. Sobrang ganda! Ang daming alitaptap! Diba? Sabi sa iyo eh. Dito kami pumupunta ni Jane minsan para makita ang mga yan. Punta tayo dito lagi ah. Sige ba? Grabe, sobrang ganda talaga. Bakit gabi ka na nakauwi? Inabot na kasi kami ng gabi, Nay. Sobrang ganda nga dun sa pinuntahan namin. Ang daming alitaptap. Ay siya, sige na. At kumain ka na para makatulog na tayo. Simula nga ng araw na yon, naging kalaro ko na ang magkapatid na yon. Kung saan-saan pa kami naglalaro nun. Halos araw-araw na din akong pumupunta sa bahay nila. Tapos doon kami minsan naglalaro sa bahay nila. Tapos ganun din sila. Pumupunta din sila sa amin para maglaro sa labas ng bahay namin. Uy, mukhang uulan na. Kaya nga, uuwi na muna kami. Maligo kaya tayo sa ulan? Naku, hindi ako pwede. Kaliligo ko lang. Baka pagalitan ako ni Mama. Si Jay na lang kasi 3 araw na yung hindi naliligo. Lo, napakasinungaling mo talaga ate. Sige, kami na lang maliligong dalawa. Sige, papanurin ko na lang kayo. Woohoo! Doon tayo. Parang mas malakas yung ulan doon. Sige, tara. Bakit walang ulan dito? Hala, oo nga. Bakit ganun? Oh, bakit bumalik kayo dito? Walang ulan dun eh. Dito lang meron. Kaya nga ate, parang may magic doon. Kaya nga. Hanggang sa lumipas na ang bakasyon, dumating na muli ang pasukan. Si Ana ay naging high school na kaya kami na lang ni Jay ang naiwan sa elementarya.
Akala ko nung una okay lang kasi makikipaglaro pa din kami sa kanya kapag uwian na namin. Pero nagkamali ako. Maglalaro kami sa kalye, Ana. Sama ka? Naku, hindi ako makakasama. May gagawin kasi akong assignment eh. Sobrang dami ko pang gagawin. Ganun ba? Sige, kami na lang. Sasunod ka na lang ulit. Hindi na namin ulit nakalaro si Ana simula noon kasi naging busy na siya sa school. Kaya naman simula noon ay kami na lang ni Jay lagi ang naglalaro. Huwag ka nang umasang makakalaro pa ulit natin si ate. Bakit naman? Palagi kaming naglalaro noon ni ate at kuya. Hanggang sa naging high school na si kuya. Hindi na siya nakikipaglaro sa amin. Tapos ngayon, si ate naman. Kaya huwag ka nang umasa na makikipaglaro pa ulit sa atin si ate. Parang yung mga ate at kuya ko din pala. Bakit? Nasaan ba yung mga kapatid mo? Bakit mag-isa ka lang sa inyo? Nag-asawa na yung iba. Yung iba naman nagtatrabaho na sa malayo. May mga pagkakataon din na kasama namin yung mga pinsan ko noon sa paglalaro. Pero madalas na kami lang dalawa kasi nahihiya daw si Jay kapag nandyan sina Insan. Siguro dahil hindi naman sila ganun ka-close. Jed, gusto mo ba mamingwit tayo? Mamingwit? Isang araw, inaya niya akong mamingwit nun sa ilog. Nanguha pa kami ng bulate nun sa labas ng bahay namin kasi yun daw ang magandang ipain sa isda. Ay, ilang oras na tayo dito. Parang wala namang nangyayari. Meron din yan. Huwag ka kasi mainipin. Kung naglaro na lang sana tayo, edi sana hindi ganito kainip. Teka, ayan, gumagalaw na. Hilain mo. Dali. Wow! Ang laki naman ng nahuli ko. Madalang pa yata sa patak ng ulan yung nahuhuli naming isda noon. Sobrang liliit pa. Kaya naman minsan, ang pinagkakaabalahan namin nun ay gumawa ng sarili naming laruan na gawa sa kahoy. Ano yung ginagawa mo? Eto ba? Gumagawa ko ng kotsi-kotsihan. Ikaw ba? Ano yung ginagawa mo? Eto? Robot to. Robot ba yan o maligno? Nahiya naman ako sa kotse mo, mukhang kariton. Sira. Sinong kariton sa atin ngayon? Sa akin nga nakasakay ang maligno. Robot mo eh. Maglakad ka na nga lang. Dami mong sinasabi. Pikon ka lang eh. Hehehehe. At dahil naging paboritong lugar namin yung hardin ng mga alitap-tap, gumawa na din kami ng dampa doon. Grabe no, napakaganda talaga dito. Alam mo ba, may kwento si mama tungkol sa lugar na ito. Ano yun? May diwata daw na nakatira dito. Kaya madaming alitap-tap. Totoo ba? Paano naman nasabi ng mama mo? Kapag dumaan daw si mama dito noon sobrang bango daw ng naaamoy niya. Pero wala namang tao, kaya sabi niya, may nakatira daw ditong diwata. Parang hindi naman yata mabango. Wala akong naaamoy kundi yung kaasiman mo. Loko ka! Kala mo naman ang bango-bango mo, amoy araw ka naman. Totoo naman ah. Dito na ako. Bye-bye. Bukas ulit. Pero nagising na lang ako isang araw na nabago na ang lahat. Wala nang kalaro. Kung bakit? Dahil high school na din ako. Magkaiba na kasi kami ng pinasukang school at tulad ng kapatid niyang si Ana, naging mahigpit na rin sa amin ang oras dahil kung hindi projects, puro assignments na yung inaatupag namin. Hindi na rin naging uso ang laro sa amin kasi pareho na kaming tutok sa eskwela at wala na sa utak namin ang paglalaro dahil hindi na kami bata. Unti-unti na kaming kinakain ng realidad ng mundo. Hanggang sa lumipas na lang ang mga araw, buwan at taon ng hindi namamalayan. Maging ang mga alitap-tap ay unti-unti na rin nagsilisan. Uy, si Jay ba yun? Papansinin ko ba siya? Ninitian ko ba? Kakausapin ko kaya? Kaso nakakahiya.
Paano kung hindi na pala niya ako kilala? Pero, imposible naman yata yun. Ay, huwag na nga lang. Act normal. Diretso na lang ang tingin, okay? Hi Jed. Kamusta? Ayos lang naman. Ikaw ba? Siyempre, hindi ganyan yung nangyari kasi hindi na kami nag-uusap o nagpapansinan man lang kapag nagkakasalubong kami sa daan. Ay, ang boring. Bakit ba kasi wala man lang akong kalaro? Kapag pumunta ako sa kalye, hindi naman ako sinasali. Kapag nasa school naman, ganun din. Mas madalas pa akong awayin. Tapos, pag si ate naman kalaro ko, kung hindi ako ginagawang alipin, ginagawa naman akong punching bag. Nakakainis. Teka, parang ngayon ko lang nakita tong bata na to dito ah. Baka pwede ko siyang maging kalaro. Buti pa yung bagong saltang pangit na yun. May kalaro na agad dito kahit kakalipat lang nila dito. Ay, buti pa siya, sinasali nila. Pero ako, hindi. Ano, tumayo ka na? Nakita niya akong inaaway ng mga kaklase ko. Hindi to pwede. Baka isipin ng pangit na yun. Masyado akong mahina, no? Bakit mo ginawa yun? Wala lang. Tip ko lang. Pasensya ka na sa kapatid ko, ah. Tama si ate. Pasensya ka na, Jed, ah. Kung lagi kitang pinagtritripan. Alam kong hindi ito tama. Pero ginagawa ko pa din. Pero sa totoo lang, gusto ko lang naman ng isang kaibigan. Ng isang kalaro. Pero paano nga ba ako magkakaroon ng isang kaibigan kung ganito ako makitungo sa iba? Buti pa sila. Ang tayog mong saranggola. Alam ko na kahit hindi mo sabihin sa akin, gustong gusto mo ng saranggola. Kaya huwag kang mag-alala, babawi ako sa'yo. Sana lang talaga magustuhan mo yung gagawin ko. Yay! May saranggola na ako. Thank you, Jay. Sobrang ganda. Ang saya-saya ko dahil sa wakas may kalaro na din ako. Naku, hindi ako makakasama. Ganun ba? Ngayong hindi na natin nakakalaro si ate, natatakot ako na baka sa sunod, ikaw naman yung hindi ko na makalaro. Sana huwag kang umalis kasi wala na akong makakalaro kapag nangyari yun. Gustong gusto kitang batiin, gustong gusto kitang ngitian, pero ayoko namang maging awkward kaya wag na lang. Kamusta ka na kaya? Ang tagal na din nun nung huli tayong nag-usap at naglaro. Ang liit-liit pa natin nun. Ay, gusto ko na lang maging bata ulit. Ang dating magkaibigan ay naging mga estranghero na hindi na dumadaan sa magkaparehong direksyon. Malungkot man pero may mga bagay tayong hindi mapipigilan. Siguro nga hanggang dito na lang ang lahat. May mga taong dumadaan lang din tulad ng panahon at nag-iiwan ng mga alaalang babaunin natin hanggang sa pagtanda natin. Hanggang dito na lamang. Paalam na muna sa ngayon at magkita muli tayo sa susunod nating kwento. Diba? Sabi ko sa inyo, ang saya kapag wala sa school eh. Kaya nga. Pero teka, alam niyo na ba kung anong oras na? Oh my gosh! 1:30 PM na! Late na tayo! High School Best Friends. Bago ko simulan ng kwentong ito, ay bibigyan ko muna kayo ng babala kasi medyo nakaka-trigger yung mga mangyayari dito. Anyway, noong high school ako, grade 7, meron ako naging 3 best friends na babae. Sila ay sina A, Lila, at Kai. Kung tatanungin niyo ako kung bakit lahat sila ay babae, well, kung magiging honest ako sa sagot ko,
dahil mas komportable talaga ako sa mga babae kaysa sa mga lalaki noong nag-aaral pa ako. Kung bakit? Kasi madalas akong inaasar ng mga lalaki kong kaklase. Kaya umiiwas na lang ako. At sa mga kaklaseng babae ko nahanap yung tiwala at kapanatagan ng loob. Kaya sa kanila ako nakikipagkaibigan. Pero paano ko nga ba sila nakilalang tatlo? First day of school nun, syempre as a freshman na first time papasok sa high school, sobrang kinakabahan talaga ako noon. Tanda ko pa noon, na culture shock talaga ako malala kasi noong elementary ako, alam ko na kung saang classroom ako papasok kasi ini-inform naman kami ng mga teacher namin kapag enrollment. Pero noong high school ako, hahanapin ko pa pala sa listahan yung pangalan ko na nakapin sa mga pintuan kung saang classroom ako nabibilang. So, ganun na nga yung ginawa ko. Tiningnan ko isa-isa yung bawat pintuan nun. At sa pinakadulong classroom, doon ko nakita yung pangalan ko. Sa wakas, nakita ko na din. Ay, dito pala ako. OMG! Finally! Nakita ko na din yung name ko. May pogi kaya akong kaklase dito. And as usual, hindi kami agad nagklase noong first day kasi nag-introduce yourself muna kami sa unahan ng klase namin. Sobrang nakakahiya yun kapag natatandaan ko. Ako nga pala si A-Joy, pero you can call me A na lang po. Diyan lang po ako nakatira sa tabi-tabi. Ka muna! My name is Lila po. Ganda lang po ang maaambag ko sa klase natin. Lang si Ate Feeling! Oo nga! My name is Kyrene po. Kay na lang po for short. Ang hobby ko po ay magkape sa Starbucks. Wow! Yayamanin pala to Gawin yung treasurer yan. Ako po pala si Jed. Pero you can call me Jed. Lo, sana all baliw. At sa hinaba-haba ng introduce yourself namin noon, nag-decide pa din yung teacher namin na gumawa kami ng name tag na isasabit namin na parang ID para daw mas madali niyang matandaan yung mga pangalan namin. Habang kinukuha ko yung mga gamit ko na kakailanganin ko sa paggawa ng name tag tulad ng cardboard at pentel pen, doon ko na-realize na wala pala akong yarn. Wala yarn? Hala, wala akong yarn. Wala pa naman akong kakilala dito. Kanino ako hihingi? Ayos ka lang? Wala kasi akong yarn. Pwede naman kitang bigyan kung gusto mo. Totoo ba? Salamat ah. Kaya naman, tinuloy ko na yung gagawin kong name tag noon. Habang nagsusulat ako, napansin kong nakatingin sa akin yung katabi ko. Ang ganda naman ng handwriting mo. Salamat. Pwede bang ikaw na lang din magsulat nung sa akin? Oo naman. Actually, sakto lang naman yung handwriting niya. Tinatamad lang talaga akong magsulat. Ay, ako nga din. Magpapagawa na lang. Uy, ako din. Pasulat din ng name ko. Please. Teka, ginagawa niyo naman akong sekretary niyo ah. Pero ano nga bang pangalan niyo muna? Ako si A. Ako si Lila. At ako naman si Kai. Kung ganon, ako naman si Jed. At simula nga noon, palagi na kami nag-uusap-apat hanggang sa naging magkakaibigan na kami. Doon na nagsimulang gawin namin ang mga bagay-bagay na magkakasabay tulad ng recess, lunch, paggawa ng assignments, at projects. Pati na rin sa kalokohan. Hanggang isang tanghali. Okay, that will be all class. You may now take your lunch. Yung mga uuwi, mag-ingat kayo sa daan. At yung mga may iwan naman dito, nakakain sa classroom, panatilihin nyo namang malinis. Aba kahapon, may subject teacher kayong nagreklamo sa akin. May nakita daw kasing tira-tirang pagkain dito sa desk ko. Sige na. Goodbye, ma'am. Sige guys, uwi na muna ako. Pansin ko, hindi ka dito nagla-lunch sa school. Sa tagal nating magkakasama, ngayon mo lang napansin? Hays, alam nyo, kung may choice lang talaga ako na lumabas ng school tuwing lunch break, ginawa ko na no.
Napaka-boring kaya dito. Ang aarte nyo? Sige na, alis na ako. Diyan lang naman kasi yung bahay namin sa kabilang kanto, malapit dito sa school natin. Kaya hindi na ako nagbabaon. Yun naman pala eh. Sama kami sa'yo. Please! Ano ba yan? Sige na nga. Huwag kayo mag-iingay dun ah. Behave lang kami. Promise. At simula nga ng araw na yon, hindi na kami sa classroom kumakain kasi dumadayo na kami sa bahay ni na A para doon mag-lunch. Ay, atake naman ng ulam nyo, te. Fried chicken. Kumakain din kami niyan. Hihi. Ako rin. Ay wow! Hindi naman ako na-inform na magpapa-feeding program pala atake ko ngayon. May baon kayo, di ba? Eto naman, kunti lang eh. Kumain na kasi ako sa longganisang baon ko. Araw-araw na lang. What if mag-trade na lang tayo ng mga ulam natin? Ay, bet. Bibigyan ko kayo ng ulam ko, tapos bibigyan nyo ako ng mga ulam nyo. Ay magandang idea nga yan. Sige, gawin natin. Asus! Ang dami niyong alam. Sige na. Pag yung mga ulam nyo hindi talaga masarap, sinasabi ko talaga sa inyo. Pagkatapos namin kumain at kapag may natitira pang free time noon, nanonood muna kami sa TV nila. Diba? Sabi ko sa inyo, ang saya kapag wala sa school eh. Kaya nga. Pero teka, alam niyo na ba kung anong oras na? Oh my gosh! 1:30 p.m. na! Late na tayo! Hindi talaga kami magkaintindihan noon sa pagtakbo pabalik ng school kasi napaka-stricto pa naman ng next subject teacher namin noon sa hapon. Anong gagawin natin? Lagot talaga tayo kay ma'am. Oh my gosh! Paano kung ipag-guidance niya tayo? Bakit kasi nanood pa tayo ng TV eh? Wow! Parang kasalanan pa ng TV namin na. At dahil wala rin naman kaming pagpipilian, tinanggap na lang namin yung sermon sa amin ng teacher namin bago kami pinabalik sa upuan namin. Buti na nga lang at hindi kami pinag-guidance nung time na yun. Isang araw, dala na rin ng kalikutan ng isip ko, may idea akong nabuo nun. Uy guys, may naisip ako bigla. Gawa kaya tayo ng parang yearbook pero tayong 4 lang yung nakalagay dun tapos tatawagin natin yung Book of Friendship. Napaka-random ah. Pero bet ko yan. Sino gagawa? Not me. You know naman na hindi ako marunong gumawa ng ganyan. PowerPoint lang kaya kaya ko, no? O sige, ganito na lang. Ako nagagawa ng lahat. Bale, magbigay na lang kayo sa akin ng mga pictures nyo tapos ako na yung magdidikit. Yun naman pala eh. Kailan mo ba balak gawin yan? Sa Sabado na lang para walang pasok. Ganun na nga ang ginawa ko. Buong maghapon ko ginawa sa bahay namin yung Book of Friendship na pinangako ko sa kanila. At tuwang-tuwa ko sa naging resulta nun. Sino yung mga babaeng yan? Mga kaibigan ko po. We. Lo, si Totoy parang ewan. Inisip ko pa no na lalong titibay ang friendship namin dahil sa librong yun. Pagpasok ko ng Monday, agad kong pinakita sa kanila yon at tuwang-tuwa din sila. Ay, ang ganda ko naman dyan. Ay, ganda, Jed. Ikaw talaga gumawa niyan? Oo naman, sino pa ba? I like it. Pero sabi nga nila, hindi may iwasan sa isang relasyon ang hindi pagkakasundo at hindi nakaligtas doon ang pagkakaibigan naming 4. Isang araw, naramdaman ko na lang noon na parang nanlalamig na kami sa isa't isa. May kanya-kanya na kami pinagkakaabalahan, hindi na din kami masyado nag-uusap. Nagkakasabay pa din naman kami sa mga ibang gawain pero parang may nag-iba na sa sitwasyon. Hindi na siya katulad ng dati. At dahil na rin hindi ko maitatangging immature at OA pa talaga ako noon, kaya naman dinamdam ko ng husto yung nangyayari sa amin. Hindi ko na din sila kinausap at pinili ko na lang umiwas. Jed, natatandaan mo pa ba yung lesson sa... Hindi ko alam. Ah, okay. Uy, masarap daw yung bagong pagkain dun sa kantin ngayon. Natikman nyo na ba? Hindi. Okay ka lang ba, Jed? Bakit parang wala ka yata sa mood? Huwag niyo na lang muna akong pansinin.
At simula nga noon, tuluyan na kami hindi nag-usap. Palagi na din ako mag-isa. Wala naman kasi ako naging kaibigan maliban sa kanila eh. Paminsan-minsan, nakikita ko silang magkakasama, kaya hindi ko mapigilang hindi malungkot at magselos kasi dapat kasama din nila ako eh. Pero ano pa nga ba magagawa ko? Ako yung unang umiwas, kaya ako yung nagsasuffer ngayon. Gustong-gusto kong sumama sa kanila noon at humingi na lang ng sorry. Pero dahil natatakot ako ma-reject, mas pinili ko na lang na manahimik at sarilihin yung nararamdaman ko. At doon unti-unting nabuo ang bigat at galit sa dibdib ko. Hanggang isang araw, dala ng inis, bigla na lang ako nawala sa sarili ko noon nang maisip kong tanggalin ang mga pictures nila sa librong ginawa ko. Pagkatapos, ay pinilitan ko ng mga hindi kaaya-ayang drawing yun. Yun yung naging coping mechanism ko that time. Pero ang hindi ko alam, nakita pala ni Kai yung ginawa ko na agad niya namang sinabi sa dalawa ko pang kaibigan. Guys, nakita ko si Jed. Tinanggal niya yung mga pictures natin dun sa book. Tapos, you're not gonna believe this, pero drinawingan niya ng mga mukhang monsters yung profile natin. Hala, bakit niya naman gagawin yun? Ano bang problema niya? Hindi tama yun na. Halika kayo, kausapin natin siya. At doon na nga nangyari ang confrontation naming apat. Ang malalapan noon, madami kaming kaklaseng nakakakita noon. Jed, ano daw yung ginawa mo sa profile namin sa libro mo? Nakita ni Kai yung ginawa mo. Yeah, and I swear, drinawingan niya yun ng mga creepy na mukha. Ano naman ngayon kung totoo? Sa tingin mo ba, tama yung ginawa mo? Hindi na ako nakaimik ng mga oras na yun at umalis na lang ako habang kinakain ako ng konsensya ko sa mga nagawa ko. Grabe yung naging anxiety ko ng mga oras na yun. Yung parang gusto ko na lang lumipat sa ibang school or maglaho na lang na parang bula. Bakit ko ba ginawa yun? Nakakainis ka. Wala ka talagang kwentang tao. Hindi mo deserve ng kahit sino. Mas mabuti pang mabuhay ka na lang mag-isa. Nang araw na din na iyon ay nagkaroon ng open forum sa loob ng classroom namin. Nakarating kasi sa advisor namin yung issue naming apat kaya kinausap niya kami. Jed, Lila at Kai, please stand up. Alam niyo na kung bakit ko kayo pinatayo. Totoo ba yung nakarating sa akin na nag-aaway kayong apat? Totoo po yun, ma'am. Opo, ma'am. Yes po. Jed, ikaw, hindi ka ba magsasalita? At totoo din bang nag-drawing si Jed ng mga hindi kaaya-ayang imahe sa profile niyong tatlo? Jed, ikaw ang gusto kong sumagot nito. Totoo po. Bakit? Anong nangyari? Kasi po, nagalit ako sa kanilang tatlo. Sapat na bang dahilan ng galit mo para tanggalin mo ang respeto mo sa mga kaibigan mo? Hindi po. Alam nyo, sa totoo lang, kahit ang mga kaklase nyo, nakikita kung gaano kaganda ang friendship na nabuo nyo sa silid na to. Kaya nga nagtataka ako at nanghihinayang din dahil mukhang nasira lamang ito dahil sa hindi pagkakaunawan yung apat. Kaya kung maayos pa yan, please, ayusin nyo na ngayon. Natigilan ako sa mga sinambit no ni ma'am. At doon ay biglang bumalik sa mga laala ko yung mga pinagsamahan naming tatlo na sinira ko dahil lang sa pagiging immature ko. Ako si A. Ako si Lila. At ako naman si Kai. Kung ganon, ako naman si Jed. Late na tayo! Ganda, Jed. Ikaw talaga gumawa niya. Oo naman, sino pa ba? I like it. Lila, Kai, sorry sa nagawa ko. Nadala lang talaga ako sa galit ko kaya ako nagawa yun. Alam kong mali pero sana mapatawad niyo pa ako. Hindi nga namin maintindihan bakit bigla ka na lang umiwas sa amin eh. Wala naman tayong naging problema. Oo nga.
Nagsimula kasi yun nung bigla na lang kayo naging cold sa akin. Kasi di ba dati, lagi naman tayo nag-uusap at nagtatawanan. Sabay-sabay natin ginagawa yung mga activities natin. Tapos bigla na lang parang nawalan kayo ng gana. Maybe because naging busy lang kami sa personal life namin. Hindi lang naman kasi sa pagkakaibigan natin umiikot ang mundo namin eh. Tsaka, di ba malapit na yung finals natin? Kaya need talaga mag-focus sa pag-aaral. Hindi kasi natin magagawa yun kung lagi tayong magchichismisan. Kung ganun, nagkamali lang pala talaga ako ng akala. Plus, di ba sabi mo, hayaan ka na lang muna namin? Yun yung dahilan kung bakit hindi ka namin inaaya. Kasi baka kailangan mo ng space. Ayan, sabi ko na nga ba, misunderstanding lang ang lahat. So, okay na ba? Magkakasundo na ba kayo ulit? Ako naman po, okay na po ako. Ako din po. Same here. Sorry po ulit. Ay, o siya, maghang na kayong 4. Yee, bati na sila. Uy, na para bang mga main character sila sa isang teleserye. Alam nyo, kapag naaalala ko yung eksena na to, ako na lang talaga yung nahihiya sa mga pinaggagawa ko. Pero simula nga noon, ay hindi na ulit nagkaroon ng alitan sa pagitan naming 4. At mas lalo pang lumalim yung pagkakaibigan namin. At mas naging open pa kami sa isa't isa. Ako naman, natuto na ako sa nangyari at pinangako ko sa sarili kong hindi ko na uulitin ang mga maling gawain na tulad ng nagawa ko. Guys, may isa sa uli pala ako sa inyo. Ano yun? Eto, yung mga pictures nyo. Hindi ko naman talaga tinapon yung mga yan eh. Tinabi ko lang. Bakit mo na sinasoli? Hindi mo na ba ibabalik doon sa libro? Nasaan na nga ba yun? Hindi na. Hindi naman kasi basehan yung libro na yun sa tibay ng pagkakaibigan natin eh. Kundi kung paano natin irerespeto ang isa't isa. Ang drama naman. Totoo naman ah. Tara na, recess na tayo. I'm so hungry na talaga. Oh, ikalma mo yung alaga mo sa tiyan. Hanggang sa lumipas ng school year ng grade 7. Nang tumuntong ako ng grade 8, nagkahiwalay-hiwalay na din kaming 4 dahil nasa magkaibang klase na kami. Nagkakamustahan pa din naman kami paminsan-minsan pero syempre, madalang na lang kasi tuwing break time lang. Hanggang sa dumating na sa point na nagkaroon na din sila ng kanya-kanyang bagong kaibigan. Malungkot, oo, pero lagi kong sinasabi sa utak ko noon na pwedeng daan ito para may makilala din akong ibang tao na magiging bagong kaibigan ko. Isa sa natutunan kong aral noon sa nangyari na gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi dapat pinipilit ang koneksyon sa isa't isa. Dahil kung totoo ang pagkakaibigan, hindi kailangan diktahan ng isa't isa. Bagkus, matuto tayong intindihin at irespeto ang bawat miyembro nito. Naniniwala akong mas masarap ang feeling ng kasama ang mga kaibigan natin kapag genuine ito. Tsaka, iwasan natin na masyadong pagiging emotional. Pwede naman natin itong maramdaman ng hindi nagpapadala dito. Kasi at the end of the day, ang emosyon, pansamantala lang yan. Mas importante pa rin ang relasyon natin sa ating sarili at sa ibang tao. Not all friendships are meant to last. May mga kaibigan talagang pangmatagalan at meron din namang dumadaan lang. Ang mas mabuti na lang siguro natin gawin ay i-appreciate yung mga panahong naging masaya tayo kasama sila at i-let go kapag kailangan na talaga. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon. Sana ibaunin nyo ang aral na ibinigay ko sa inyo. Muli, magkita tayo sa susunod nating kwento.